Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, paunang mensahe po ninyo ay Three of Wands. Ayan. So, this is a good fortune energy, Cancer, no? This is a good fortune energy. Merong naghihintay na magandang swerte dito sa inyo. Ano man ang inyong gagawin sa ngayon, ano man ang ginagawa ninyo, or ano man yung pinagpaplanuhan ninyo sa ngayon, there could be, I promise dito na magiging maayos, magiging maswerte, magiging maganda ang resulta, no, ng kung ano man yan. This could also be, signifying travel for some of you. Ang iba siguro sa inyo dito, babiyahin na, naghihintay na ng flight ninyo. Maaaring ganon, naghihintay na ng pag-alis ng bus ninyo or anumang klaseng mode of transport gagamitin ninyo sa inyong pagbabiyahe. Maybe you are already waiting na for that. Posible din dito na parang meron ditong opportunity to travel abroad ang iba sa inyo, Cancer. No, yun ang napipick up ko dyan. Maybe merong job opportunity kayo abroad, or posible din na this is migration for some of you, no? Maybe magmamigrate na kayo sa ibang bansa dito, and siguro naghihintay na lang kayo ng travel documents ninyo or mga requirements pa ninyo na kakailanganin sa pagland sa kung saan mang bansa ito na pupuntahan ninyo. We have Queen of Swords. Ayan. So, be straightforward, no, Cancer. Maaring ang iba sa inyo dito, merong sitwasyon dito na siguro nag-struggle kayo sa pakikipag-communicate. Kaya ang imbitasyon sa inyo dito, when you go to that transaction, when you face the people na kailangan ninyong makausap dito, nako, wag na kayong matameme, wag na kayong paghinaan ng loob, no? Lakasan ninyo ang inyong loob at kung ano yung gusto ninyong sabihin ninyo, ano yung gusto ninyong ipahayag, yun ang ilabas ninyo talaga, no? Be straightforward. Wag nang pasikot-sikot pa. Yun ang hinihingi ni Queen of Swords sa inyo. Kasi parang meron kayong struggle, no, dito sa pag-i-express ng sarili ninyo. So, tadaganin niyo ang loob. Call on Archangel Gabriel, no? Remember, Cancer, kapag meron kayong problema sa communication, no, pakikipag-communicate with other people, expressing yourself in any way, call on Archangel Gabriel kasi siya yung makakatulong sa inyo na mas mapagaan or mas mapadali or palakasin ang loob ninyo. Tutulungan kayo na ma-express ninyo kung ano man yung gusto ninyong i-express. Okay? What else? We have 10 of Pentacles energy. This is about wealth. Napakaganda kasi parang din dito, may opportunity din kayo na establish na kayo ng inyong financial future, no? Yung pinaghahandaan ninyo dito is for you to provide financially for your family, hindi lang sa ngayon, kundi for the long term. Now, so yun ang napipick up ko dyan kay Ten of Pentacles. It's all about family. It's all about security, financial security para sa sarili ninyo and sa pamilya. So, maaaring yun ang work on ninyo sa ngayon, or maybe posible din na nandoon na kayo sa posisyon na yan sa ngayon. Maybe financially stable na kayo, financially ready na kayo. You can provide for your family na for the long term in terms of finances na. So, yun ang napipick up ko dyan for some of you. We have Star. Napakaganda nito, Cancer, no? This is a wish fulfillment energy. Kaya most likely, ang iba sa inyo dito is going to receive kung ano man yung wish ninyo. Kung ano man yung pinaka top of priority ninyo pagdating sa inyong mga minimiti sa buhay, maaring ito yon ang pagkakataon na ibibigay na yan sa inyo ng universe, no? Maaring kung ano yung nararapat ng mapunta sa inyo or makuha ninyo sa ngayon, yun na yung ibibigay sa inyo sa ngayon. So, good luck to that. This is also about healing, no? This is about healing. This is also about
new optimism. This is about new hope and new beginning. Cancer, meron ditong nag-end sa buhay ninyo na chapter. Napagtagumpayan nyo kung ano man yung bagay na yon na natapos ninyo or nagkaroon ng pagtatapos. Naghahatid yan sa inyo ng bagong pinto, ng pagkakataon para magsimula kayo ng bagong buhay sa kung ano man chapter ng buhay ninyo ito. So definitely there is a new beginning dito. There is a fresh start, no, na sisimulan talaga kayo sa ngayon, Cancer. Okay? So merong nagsarang pinto dito sa buhay ninyo. Kaya merong magbubukas na bago. So, what else? We have 9 of Swords. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, merong ipinag-aalala, no? Merong ipinag-aalala. Maaring, ano pa to maaring kakabet pa ito ng kung ano ang nagtapos na chapter sa buhay ninyo. Maaring before ganito ang inyong sitwasyon, no? Yung pinaglalabanan pa ninyo ang kung ano man ang sitwasyon na yon na pinagtagumpayan nyo na, when you were still in that situation, maaring grabe ang anxiety ninyo, grabe ang worry ninyo, grabe ang stress ninyo, maaring may mga times na hindi kayo nakakatulog, may mga times siguro na hindi kayo nakakapag-concentrate na, 'di ba? Parang wala kayo sa wisyo because of worry, because of problema, bigat sa kalooban, ano? Pero it feels like to me na natapos na to, no? Natapos na to. Kasi napagtagumpayan ninyo kung ano to. Now, siguro for the longest time, ito yung naramdaman ninyo. Pero ngayon, with the star energy, feeling ko, nalampasan nyo na to. Na-overcome nyo na yan. At ito yung, kung ano man ang sitwasyon dito, no, na pinagka-stressan ninyo, yan ang sitwasyon na nagsara na. Yan ang sitwasyon na natapos na. Nag-end na yan. Kaya nga magsisimula na kayo ng bagong buhay. So, good luck to that, Cancer. And tignan natin kung ano yung final message ninyo. We have angel number 1919. Ayan. So, there is karma at play at this time. Kung ano yung pinut out ninyo into the universe in the past, that is exactly what is coming back towards you sa ngayon. Posible din talaga na merong mga pagbabago dito. There is a promise of rebirth din dito, no? So, definitely, nilagay ko pa talaga siya dito sa my star energy. Kaya definitely, no, this is very imminent for some of you na meron talagang rebirth na element dito and may malaking pagbabago. Okay? There are lessons that you're going to learn, no, sa sitwasyon na to. And feeling ko, kung ano man ang sitwasyon ninyo dito na napagtagumpayan ninyo, you know, na ang daming wisdom, ang daming lessons learned na napulot ninyo from that situation na madadala ninyo sa inyong future journey. So, good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana kayo nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Na mensahe po ninyo, 7 of Cups. Napakaganda nito kasi meron mga kakatok sa buhay ninyo dito na mga iba't ibang klaseng opportunities. Maaring isang area ng buhay ninyo, maraming opportunities, iba't ibang klase. Posible din na various opportunities ito sa iba-ibang parte din ng buhay ninyo. So, posibleng ganun din ang ganap, no? Depende sa inyong sitwasyon. So, definitely, marami tong maaaring pagpilian ninyo, kaya siguro maaaring malito kayo, maaaring ma-overwhelm kayo, no? Yung ganon. Kaya, ano na lang, Scorpio, kapag dumating kayo sa point na hindi nyo alam kung alin na yung pipiliin ninyo, alin yung kukunin ninyong choice dito, you know, always remember na you can always check in with your intuition, no? At
sundin ninyo kung ano yung bulong sa inyo ng inyong intuition, because that is a divine guidance, no? Kung anong impormasyon na nakukuha ninyo, na pipick up ninyo sa inyong intuition, that is a direct message from the divine. Kaya makakasiguro kayo na kapag sinunod ninyo yung bulong ng intuition ninyo, makakasiguro kayo na i-lead kayo dyan sa kung saan or kung ano ang best para sa'yo. Okay? So, what else? We have High Priestess o si Scorpio. Talaga, no? Ginagabayan kayo. This is a guarantee sa inyo, Scorpio, na ginagabayan kayo ng Divine Universe by sending you intuitive messages. So, ibig sabihin nito na kailangan ninyo ng guidance sa ngayon, or posible din na binibigyan kayo ng divine guidance, sinisendan kayo ng intuitive messages dahil hinihingi ninyo yon. Nagdadasal kayo ng enlightenment siguro, ng illumination, kaya pinapadalhan din kayo ng intuitive messages, no? And also pay attention, even yung mga panaginip ninyo, no? Kasi maaari din na yung universe ay nagpapadala ng mga mensahe sa inyo, gabay sa inyo through your dreams. Kaya, importante na kung nanaginip kayo recently, tonight or tomorrow or the day after, tandaan po ninyo, na isulat ninyo kung ano man yung mga naalala pa ninyong elements ng inyong panaginip. Write them down on paper, at kung may panahon na kayo, i-google po ninyo yan. Ang dami-dami ng resources online ang nag-i-explica ng kung anong ibig sabihin ng mga elemento ng ating panaginip. Kaya balikan ninyo yan, kasi gabay yan sa inyo sa mga future journey ninyo. Okay? We have the Tower energy. There is a sudden change na mangyayari sa buhay ninyo. This is the divine intervening in your circumstances. No? Maaaring yung mga pagbabago na to, long overdue na, yung pagbabagong ito. Sinasabi dito sa Tower energy na matagal na, maybe few months na or few weeks na nagpapadala sa inyo ng heads up ang universe. Parang may nudge na binibigay sa inyo ang universe para gawin nyo na ang necessary na pagbabago sa kung ano man ang sitwasyon na to, anumang area ng buhay ninyo na kailangan ng baguhin. You were given the chance to do the changes yourself, pero siguro hindi ninyo pinapansin, na ini-ignore ninyo, or hindi ninyo nagigets kung ano yung ibig sabihin ng mga mensahe na natatanggap ninyo, kaya wala kayong ginagawang move to change whatever this situation, that needs to be changed. Kaya maybe then you are hanging on too much, to it, kung ano man yung bagay na yon. Kaya hindi ninyo ginawa ang kailangang pagbabago na nagagawin. Kaya it is the universe now doing the favor for you, na siya na yung gagawa ng paraan para mabago ang inyong sitwasyon. Kaya kung ano man ito, na area ng buhay ninyo na affected ng pagbabagong ito, malalaman ninyo, because this change is very sudden. This change is going to be like overwhelming at first. Maaaring talagang may gulat factor ito, kasi hindi ninyo ito napaghandaan Hindi ninyo ito sukat akalain na may ganitong agad-agad na ganap sa buhay ninyo. Depende sa inyong sitwasyon, depende sa area ng buhay na affected sa buhay ninyo dito. Kaya, kayo lang tayo nakakaalam, kung anong area ng buhay ninyo ito. Kasi, syempre, mangyayari ang mabilis ang pagbabago dito. Then, that's when you're going to realize na, yun na nga, ito na yun, yung tower moment ninyo. But, alam mo, Scorpio, kung ano man ang event na to, ano man ang pagbabagong ito na magaganap sa buhay ninyo, at first, it may be uncomfortable for you, pero at the end of the day, you will realize na this is for your best interest, At the end of the day, you will appreciate that the divine is doing this for you dahil you will be in alignment with your destiny na. Kung saan kayo dadalhin ito, at first, maaring hindi masyadong maganda, hindi masyadong smooth ang transition nito dahil may gulat factor nga ito. Pero, once you're settled na,
then talagang magiging masayang-masaya kayo dito at ma-appreciate ninyo ito na ginawa ito ng universe para sa iyo. Okay? You have Knight of Wands. Follow your intuition, Scorpio. Follow your intuition because maaaring meron kayo ditong mga desisyong gagawing biglaan, ano? At maaaring may mga bagay dito na hindi ninyo mapag-iisipan mabuti, kaya kailangan na ninyo dito na sumandal na lang kayo sa inyong intuition. Listen and follow what your intuition is telling you this time, dahil siguro dahil sa mabilisang ganap, no, sa mabilisang pangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, you may not be given that opportunity to think twice, thrice, or more than that pa para makapag-come up kayo with a great decision, no? So, ayun, before you jump into something dito, before you jump into conclusion, before you jump into a decision, you know, ang gawin ninyo, pakinggan ninyo ang inyong intuition, okay? So, what else for Scorpio? We have 10 of Pentacles energy, alright? Dito sa 10 of Pentacles, this is about wealth, this is about family, parang centered kayo ngayon sa family, no? Siguro, ano kayo ngayon? Ang ginagawa ninyo ngayon, diskarte here and there, para makapag-lay kayo ng solid foundation pagdating sa inyong career, kaperahan, no? Parang ang ini-establish ninyo dito is your financial security and stability for the long term, no? Hindi lang for few weeks, few months, but for the long term. Ang napipick up ko din dito, Scorpio, maaring kung ano man ang pagbabagong ito na mangyayari dito, posibleng related yan sa inyong money, career, and finances, family, and relationships, no? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Pisces, pauna mensahe po ninyo, 3 of Pentacles. Napakaganda nito. 3 of Pentacles, lalong-lalo na pagdating sa trabaho, karera, or anything na kailangan ninyo ng tulong, no? Or anything na kailangan ninyo ng support. Kasi this signifies support, this signifies assistance, this signifies help from other people. Maaring meron ditong mga ginagawa kayo, Pisces, mga plano ninyong gawin, endeavor, mga ganon na magsasucceed kayo. There is a promise of success dito, provided na meron kayong makakatulong, no? Yung parang ganun. So, posibleng ang iba sa inyo dito, meron talagang partnership or collaboration na gustong gawin or maaaring i-offer ninyo sa kung sino man, or maybe may ibang tao din na lalapit sa inyo to offer you help, to offer you assistance, to offer you partnership, yung mga ganun, no? And ang maganda rin dito, kasi sabay kayo, kung meron kayong mga makakasama dito, sabay kayong aangat, sabay kayong magtatagumpay dito sa kung ano man ang endeavor na ito. So, what else for Pisces? We have 4 of Pentacles. So, we have 3, we have 4. Ayan, so parang may patutunguhan talaga kung ano man ang gusto ninyong gawin dito, no? Meron talagang progress. Ayan ang napipick up ko. Ang iba din sa inyo dito, Pisces, this could be a reminder for you, no? Na learn also to share or learn to open up yourself para din sa iba, di ba? Maaaring related ito dito sa 3 of Pentacles energy in terms of partnership, collaborations, mga ganon. Kasi siguro, sanay ang iba sa inyo Aries na you're working solo, sanay kayo na mag-isa lang kayo, sanay kayo na nagtatrabaho na mag-isa lang, no? Yung parang ganon. Kaya,
parang hindi kayo, ang iba sa inyo siguro, hindi komportable na may kasama, hindi komportable na may kapartner, sa proyekto, sa trabaho, mga ganon. Kaya parang yun din ang advice sa inyo dito ni Four of Pentacles, na also learn to open up yourself para tulungan ka ng iba, or para mabigyan ka ng support, mabigyan ka ng assistance dito ng iba, no? In any form. For others of you, this could be linked to money, managing money, managing your resources, yung ganon. Kasi parang siguro may imbalance ang iba sa inyo dito pagdating sa pera. So, parang may invitation dito sa inyo na tignan din ninyo yung pagmamanage ninyo ng inyong kaperahan. Okay? Tignan ninyo yung in and out of your pera. Tignan ninyo dito yung pagmamanage ninyo ng inyong resources, pagpasok ng pera versus paglabas ng pera, pagbabudget, yung gano'n, ano? Kasi maybe ang iba sa inyo, yung bang ano lang, yung bang save ng save, tapos hiwala kayong, alam mo yun, yung parang ayaw ninyong bitawan yung kahit konting amount ng pera, no? If necessary, kung necessity yan, 'di ba? So kailangan talagang bawasan din ang savings niyo, bawasan ang pera niyo, yung gano'n. Maaari din ang iba sa inyo dito, sobrang gastos naman, 'di ba? May imbalance eh. So iba-iba tayo ng sitwasyon, kaya maaari ang iba save ng save lang, hindi ayaw gumastos. Ang iba naman siguro sa inyo, gastos naman ng gastos, hindi naman nakakapag-save, no? So, depende sa inyong sitwasyon, because this message will not resonate with everyone. So, just take as it resonates, okay? So, we have High Priestess. You are divinely guided sa kung ano man ang gagawin ninyo dito, Pisces. Mayroon kayong mga intuitive messages na nare-receive dito. So, please, make sure na pinapakinggan ninyo, sinusunod ninyo, lalo-lalo na, yun ang mahalaga, no? Na sinusunod ninyo kung ano yung guidance sa inyo, yung gabay sa inyo ng divine universe, okay? There is also some secrets that are coming to light dito. Posibleng sikreto yan ng inyong trabaho, sikreto ng pagmamanage ninyo ng pera or pinagkakagustusan ninyo. So, maaaring ganon ang ganap dito for some of you. Parang, siguro meron, someone is watching you, no? Maaaring ganon. Maaaring ang iba dito merong nagbabantay sa inyo, merong, alam mo yun, pinagmamasdan siguro kayo, maaaring ganon. Maybe you also have a stalker, no? Parang ganon, baka may romantic interest sa inyo ang isang tao at binabantayan kayo. Siguro nagmamatsyag dahil gustong tumiming kung kailan makakapagsabi sa inyo ang kanyang nararamdaman, no? Posibleng ganon din ang ganap. But of course, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates, okay? Nine of Wands, ayan. This is the energy of a wounded warrior, no? Parang iba sa inyo dito gusto nang sumuko sa kung ano man ang inyong ginagawa, sa kung ano man yung inyong pinagsisikapan. Siguro pagod na kayo, kaya gusto niyo nang sumuko, or siguro pagod na kayo kakaantay, no? Kung kailan magka-come to fruition yung inyong pinagsisikapan, pinagtatrabaho ang endeavor dito or bagay sa buhay, no, Pisces. But Nine of Wands, the message of Nine of Wands is never give up, no? Never give up. Giving up is not an option in any case sa buhay natin. Kahit ano man ang ating sitwasyon, huwag tayong sumuko. Lagi at laging merong pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa, diba? Kaya laging may pag-asa. Lagi lang tayo nandun sa positibo. Always think positive. Feel positive, diba? Para mas ma-motivate pa rin kayo, ma-inspire pa rin kayo na magpatuloy, no? At abutin kung ano man yung pangarap, or abutin kung ano man yung bagay na gusto ninyong ma-achieve, no? Yung ganon. Continue to persevere instead of giving up, instead of mapagod kayo. Continue to persevere kasi konti na lang, no? Nine of Wands na tayo. Yung ending nito is 10 of Wands. Kaya konting-konti na lang. Kumbaga, one last push na lang, Pisces, at mararating nyo na kung ano ang dapat ninyong
marating or kung ano yung gusto ninyong marating. So, never give up. Continue to persevere. Kung napagod na kayo, magpahinga. No? Yung ganun, para makapag-recharge kayo. So, we also have death energy. This is the most beautiful din para sa akin as a reader. This is massive transformation. So, merong magandang pagbabago ditong magaganap sa buhay ninyo. Maaaring hindi lang ito isang bagay or isang area na buhay ninyo na magkakaroon ng pagbabago. Kaya parang nakikita ko there is a rebirth dito, no? Maaaring massive transformation ito sa buhay ninyo. So, hindi lang isang area ang magkakaroon ng pagbabago dito, but other areas of life. Parang there could be a chain of events dito, no? Na may domino effect sa buhay ninyo. Isang parte ng buhay ninyo magkakaroon ng isang malaking pagbabago at marami ang maaapektuhan nito, no? At madadamay yung ibang parte ng buhay ninyo, and you would be able also to do something para mabago din ang iba pang sitwasyon sa buhay ninyo, Pisces. Okay? So, parang ganun ang napipick up ko dyan for some of you. And maganda rito kasi parang bibihisan ninyo ang buhay ninyo. Bibihisan ninyo ang sarili ninyo na kung ano yung hindi na mahalaga, kung ano yung hindi na nagsusupport ng highest good ninyo, tatanggalin nyo na. Maaring sabay-sabay ninyong aalisin, kaya magiging massive ang pagbabago, or maybe magsisimula kayo na sa maliit, sa isa, dalawa, tatlo, yung gradual, yung transition, no? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.